Isang tabi ang kampanya. Under the Priority ang impeachment. Yung opinion at sulat na pinadala o liham na pinadala ni Senator Pimentel, nangangampanya din siya mismo. Kahit merong legislative business, priority si impeachment. Gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at ma-convene yung court nang walang sesyon ng Senado. Senate President can focus every senator's attention on this matter. Magpatawag na siya ng caucus. Hindi ko sila nakakausap dahil busy sila sa pangangampanya. Siguro yun na yung sagot sa tanong mo. Na maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya, laban o pabor kay VP Sara. Mga kabayan, umani ng samot-saring reaksyon mula sa publiko ang naging pahayag at press con kahapon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Matatandaan na sumulat si Pimentel kay SP Escudero para kumbinsihin ito na agad umpisahan ang impeachment trial dito kay VP Sara Duterte. Pero nanindigan si Escudero na after pa ng July 21 ito pwedeng umpisahan. Dahil dito sinabi ni Pimentel na obligasyon ito ng Senado, kaya dapat umpisahan na ang trial kahit nakabreak pa ito. Obligasyon ito ng Senado. Tapos sasabihin namin na hindi namin magampanan ang aming obligasyon kasi hawak ng isang tao yung bola, kailangan siya magtawag ng special session. Hindi. Paano naging obligasyon ng Senado yun na hindi pala namin magampanan ng sarili namin kasi naka-contingent pala siya sa kilos ng isang tao na labas sa Senado, the President. So, I think that's the wrong interpretation. Dapat kaya kumilos ang Senado para gampanan niya ang kanyang obligasyon. Sa Senado lang, hindi ka kailangang magdepende sa labas ng Senado. Kung matatandaan, sinabi ni Escudero na wala ng oras ang Senado dahil bukod sa naka-break session sila ngayon, ay busy na rin ang mga senador dahil sa kanilang pangangampanya para sa darating na eleksyon sa Mayo. Dahil dito iginiit ni Pimentel na dapat daw isang tabi muna ang kampanya at i-priority ang impeachment. Bagay na hindi ito kinagat ng ating mga kababayan, sa halip ay sinabi ng publiko at ilang eksperto na malinaw na pangangampanya ang ginagawa ni Pimentel, kaya gumagawa siya ng ingay sa Senado para mapansin ng publiko. So, tama yun. So, no one is to blame na hindi siya na-actionan officially ng body. But now na nandyan dapat aksyonan na officially ng body. So, dapat nagkukonsulta na ang Senate President sa mga senador. Sir, since pinupush niyo po yung idea na to, so do you have any proposed timetable? Paano hahatiin ng mga senador yung trial at yung kampanya? Kasi isang tabi ang kampanya. Under the priority ang impeachment. Isn't that a very big ask of your colleagues? That's part of the job description. Ayon pa kay Pimentel, dapat na bigyan agad ng priority ng Senado ang impeachment at hindi na kinakailangan na magpatawag pa ang Pangulong Bongbong Marcos ng special session. Kaya nga yun ang conclusion ko na okay lang yun kasi tignan ninyo, kailangan pa ba Presidente pa ang magpatawag na pati ang House, mga members of Congress, magre-report doon sa Batasang Pambansa, ang kinoconvene lang natin is the Senate to be an impeachment court. Therefore, ang aking logical conclusion, pwedeng gawin ng Senado yan na mag-isa. Hindi kailangan mag-convene din ng House at hindi kailangan ang Presidente pa ang magpatawag. Presidente ng Senado plus majority, of course, ang magpatawag. Kahit merong legislative business, priority si impeachment. Kasi isuspend mo ang legislative business kung meron. So, priority kung talaga. meron. So, ibig sabihin nun, pwedeng wala. Sa rules niyo yan. Correct. Sa rules. So, pwedeng wala. And then, kahit nga meron, isuspend mo Dagdag pa ni Pimentel na susulat ulit siya kay SP Escudero para ipaliwanag ang kanyang panig o posisyon kaugnay kung bakit dapat umpisahan agad ang impeachment trial dito kay VP Sara Duterte. And then, so that the Senate President can focus every senator's attention on this matter, magpatawag na siya ng caucus. Sir, do you intend to talk to SP about that? Yeah. Kakausapin niyo sa SP? Kausapin ko si SP. Sulatan ko pa siya. Sulatan niyo ulit? Oo, sulatan ko ulit. Yung request niyo na magkaroon ng caucus yung mga senadora, susulatan niyo po ba si SP Chis at ano yung subject ng second letter niyo sa kanya? Kung pwede kong ma-personal makausap si Chis, sasabihin ko na. Pero yung sasabihin ko sa kanya, i-reduce ko pa rin in writing.
Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin saan at kanino ka mas naniniwala, kaya Senate Minority Leader Coco Pimentel ba o kay Senate President Chis Escudero? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. So, nakita nyo yung necessity na i-remind Senate President Escudero, the mere fact na may statement siya na hindi nga Sir June 2 after SONA pa. Parang June 2 pa mare-refer sa reference of business, parang ganun. So masyado pong matagal yun kasi from February 5, halos 4 na buwan yun. Hindi na yun compliant sa sinabi ng Constitution na kumilos agad. Pero O sir, kilusan agad. aside sa inyo, may petition na sa Korte Suprema, meron ding isinabmit na position paper ang bayan muna, almost the same dun sa stand nyo. Pero according to Senate President Escudero, parang hindi siya magpapapressure, hindi daw mamadaliin dahil mag-iingat sila na tama yung proseso para walang maging bala ang Office of the Vice President na ma-question ang mga magiging hakbangin noon ng Senate. Hindi, mabuti naman na nag-iingat nga siya. Pero yung interpretation din naman namin is, after studying na rin ito. Pinag-aralan na rin namin ito. Ito nga conclusion namin. So, meron din po tayong matibay na legal basis kung kilusan na ng Senate ang impeachment complaint or ang articles of impeachment. Meron tayong matibay na legal basis. Ang legal basis natin, ang Konstitusyon, plus ang Senate rules mismo. Tinignan namin pareho eh. Hindi namin nakuha ang impresyon na kailangan nakasession ang Senado as a legislative body. Pero nakasession ang Senado. So pwedeng magtawag ang Senado ng special session ng Senado. Hindi po ito yung special session na kailangan tawagin ng Presidente kasi pati House of Representatives abalahin natin. Hindi naman sila kailangan abalahin na eh. Tapos na yung kanilang pag-overtime sa nung kinilusan na nila yung articles of impeachment. Ginampanan na nila yung kanilang tungkulin sa Constitution, nag-overtime na sila doon. So, ang tinitignan ngayon nila, ang Senado, kayo naman na mag-overtime kasi kayo na yung korte. Ganun po yun. So pwedeng mag-session ang Senate on its own. On its own, because there is no other way na makakomply tayo sa sinabi ng Constitution na kilusan agad, forthwith. Pero kailangan pa po ba yun na Malacanang magpatawag o initiative na yun mismo ng Senate Precisely, leadership? hindi na nga. Kasi kung, Senate leadership initiative kasi na lang. inisip ko na obligasyon ito ng Senado. Tapos sasabihin namin na hindi namin magampanan ang aming obligasyon kasi hawak ng isang tao yung bola. Kailangan siya magtawag ng special session. Hindi. Paano naging obligasyon ng Senado yun na hindi pala namin magampanan ng sarili namin kasi naka-contingent pala siya sa kilos ng isang tao na labas sa Senado, the President. So, I think that's the wrong interpretation. Dapat kaya kumilos ang Senado para gampanan niya ang kanyang obligasyon. Sa Senado lang, hindi ka kailangang magdepende sa labas ng Senado. So si SP Chis ang pwedeng mag-initiate na magkaroon ng special session ng Senate. Correct, patawagin niya kami. Pero, siyempre gagawin niya ng Senate President kung may clamor din sa mga senador. So, dahan-dahan, si Senator Risa Ontiveros nag-message na sa akin na sang-ayon siya sa aking posisyon. May nag-interview sa akin kanina, binanggit daw na even si majority leader, pero wala akong personal knowledge doon. So dahan-dahan, nagiging 3 na kami. So pagdating na niya sa 10, sa 12, that should be sufficient pressure on the Senate President already. Ano ba talaga ang mood dito sa Senado ng mga kasamahan ninyo pagdating sa impeachment? Kasi kung nasa mood sila for an impeachment, madali namang there can be as many interpretations of the law as there are lawyers. So pwede naman din nilang ginawa yun on the last day kung talagang gusto nila ng impeachment. So what is the mood? Is there any appetite in the Senate for an impeachment?
Ako kasi hindi ako nakatingin sa mood eh. Nakatingin ako sa obligation eh. How you understand the Constitution. Yun ang sinabi ng Constitution. Nagsenador ka pa. Yeah. Ayaw mo pala mag-judge sa impeachment. Yeah, but do you... Kasama na yun sa job description mo. Noong umpisa pa. But Pag-file mo ng certificate of candidacy, dapat alam mo na yun. But that's just you, sir. Yung mga kasamahan mo ba, do they share your view? Hindi ko na yun, that's not my problem anymore. But that is what I believe should be the standard demanded by the people of senators. Ganun yun eh. Ganun yun eh. Tapos actually, although sinasabi natin na impeachment is a political process, pinag-isipan ko na rin actually sa dulo. At the end of the day, when you make your decision, then it is really political. Yes. Pero pagdating sa proceedings, sa forma niya, legal. It's like a court. Yeah, pero ang mga judges mo, puro politiko. Correct. At the end of the Hindi day, rin sila lahat abogado. Correct. At the end of the day, you will look at your conscience. Pero yung mga procedure dito dapat sundin. Pag sinabi ng Constitution, forthwith, mag-trial na tayo. Dapat ganun. Sundin. Pero hindi ba, sir, correct me if I'm wrong, there is jurisprudence na kapag the rules of the legislature, the internal rules of the legislature, whether it's the Senate or the House, that's just a guide for you to exercise your powers because your power really is in the plenary and ultimately it's a numbers game. Hindi ba ganun yun? So kung babalik po tayo dun sa kung gusto na nakararami, edi may trial na tayo ngayon. Hindi kasi nakonsulta ng mabuti yung body. Kasi sa timing naman ng pag-file. Hindi namin kasalanan yun. Do not blame the Senate on when the articles of impeachment were filed. No, wala kaming hand doon. Yung timing na yun. Sa timing na yun, very late in the last day, hindi nga ako sure kung may quorum pa eh. So tama yun. So no one is to blame na hindi siya na-actionan officially ng body. But now na nandyan na, dapat aksyonan na officially ng body. So dapat nagkukonsulta na ang Senate President sa mga senador. At yun na nakukulangan ka, sir, yung consultation with your colleagues. I'm sure baka nagkukonsulta nga siya, but baka nga the majority is backing up his timetable. Exactly my point. That's why I am presenting an alternative point of view. Exactly my Na point, ito sir. ang tamang point of view. Is it a safe assumption that since kayo pa lang ang nagsasalita and si Senator Risa, the rest would tend to back the SP's SP. position? I'm not making that assumption, but I'm not making that assumption. So, ang maganda sigurong gawin ng Senate President, magpatawag na po siya ng kahit caucus man lamang. If you were Senate President now, is that what you would have done? Mag-caucus mo. It's not the official meeting of the Senate as a court. But caucus muna. Dapat, kasi naghiwalay na nung last day. Even before nag-adjourn, baka nga nagampanya na yung mga re-electionists. Wala na sila rito sa building. Sir, since pinupush niyo po yung idea na to, so do you have any proposed timetable? Paano hahatiin ng mga senador yung trial at yung kampanya? Kasi they... Isang tabi ang kampanya. Under the Priority ang impeachment. isn't that a very big ask of your colleagues? That's part of the job description. So, in your case, sir, you're willing to sacrifice your campaign. Pero tignan mo ha, nung nasa abroad ako nung nag-declare ng martial law si President Duterte. 5 hours pa lang ako dun sa bansang may official mission ako eh. 5 hours pa lang. Balik. Part of the job description because we have to convene after nag-declare ng martial law. Ganun talaga. So, sir, possible na kung hindi masunod yung sinasabi yung tamang point of view na dapat gawin ng Senate dito sa articles of impeachment against BP Sara, maaaring marami pang petition na ma-file sa Supreme Court. Pwede. Tsaka criticism. Anyway, we are really a political body. Talagang sanay na kami sa brickbats and sa criticism. Pero sayang, this is an unnecessary criticism against the Senate. Kasi ginagamit yung forthwith, hindi na sinusunod yung ang mandato ng Constitution. Susunod lang kami. Ang dami namin time. Pwede nga ngayong March eh. March. Pwede na mag-start sa March. Pero sir, ang tanong, kasi may 3 petition na ngayon sa SC, isa for the immediate na pag-convene ng Senate as impeachment court, yung 2
nananawagang i-TRO pigilan itong impeachment trial kay VP Sara. Ang tanong, meron bang jurisdiction ang Korte Suprema sa ganitong impeachment issue? Kasi sabi ni Senator, dating Senate President Franklin Drilon, parang hindi pwedeng i-touch na Supreme Court yung ganitong... Hintayin natin yung ng decision ng Supreme Court. Pero meron pa kasing political question open pa rin yung concept ng political question, although lumiit daw yun under the 1987 Constitution, nandun pa rin. So baka itong sitwasyon na to ay bagsak doon or pasok doon sa political question. Okay, ma'am. Ay, meron ka pa, RG? Sir, sinasabi po ninyo na pwedeng yung Senado magpatawag ng session by itself. Paano po yung magiging process nun, sir? How would it go about? Mag-convene kami. Tapos as a body, and then i-declare namin that this is the impeachment court. The impeachment court is now in session. Then daanan na namin yung preliminaries. Sir, pag ganun, kahit po hindi in session yung House, okay lang po yun? Kasi kaya nga yun ang conclusion ko na okay lang yun kasi tignan ninyo, kailangan pa ba presidente pa ang magpatawag na pati ang House, mga members of Congress, magre-report dun sa Batasang Pambansa to do what? Iyang kinukonvene lang natin is the Senate to be an impeachment court. Therefore, ang aking logical conclusion, pwedeng gawin ng Senado yan na mag-isa. Hindi kailangan mag-convene din ng House at hindi kailangan ang presidente pa ang magpatawag. Presidente ng Senado plus majority, of course, ang magpatawag. Kahit merong legislative business, priority si impeachment. Kasi isuspend mo ang legislative business Itigil kung mo. meron. So, priority Kung talaga. meron. So, ibig sabihin nun, pwedeng wala. Sa rules nyo yan. Correct. It's the rules. So, pwedeng wala. And then, kahit nga meron, isuspend mo But, yeah, kaya nga, kung your rules can always be suspended with unanimous consent or majority numbers of the Senate. Right? The rules of the impeachment rules. Yeah. Oh, iba to, any iba rule to, of iba na to, Or any impeachment internal rule rules. of the Senate. If the majority so decides, you can always suspend it, set it aside, even amend it. Amended, yeah. Pero, as long as hindi pa amended, ano sundin yan namin? yung existing. Yung mag-imagine kami na as if amended. Dito muna tayo sa wording of the existing, di ba? Kung how it is written, dito tayo. So all of this taken into consideration, ayaw nila gawin yan ng majority. So ibig sabihin, it stands to reason, ayaw nila na impeachment. Hindi ko pa masabing ayaw ng majority. Kasi Yeah, but how else do you explain why they do not share your view? Baka yung attention nila nga nasa iba. That's where we're now focusing on this matter. So, and then so that the Senate President can focus every senator's attention on this matter, magpatawag na siya ng caucus. Sir, do you intend to talk to SP about that? Yeah. Kakausapin niyo si SP? Sabi ko si SP, sulatan ko pa siya. Sulatan niyo ulit? Oo, sulatan ko ulit. Para siguradong in writing. Sir, are you also planning to talk to the other senators para ma-convince po sila about your position na kailangan na talaga ng special Si session? SP na lang siguro ako diretso para hindi lumalabas na ginagapang ko yung majority. Minority kasi kami. So si SP na diretso. Opo. And what happens if si SP mag-stand firm na hindi talaga siya magpapatawag ng special session? What will be the next action then? Caucus muna. Caucus muna. Then pakinggan nila ako. Ngayon kung talagang ayaw nila, aminin namin sa taong bayan na ayaw nila. Ganun siguro kasi. Because if this is really a political question, then therefore it is a legitimate political issue. Diba? For the people. Pero at sa side po ninyo, pagka ayaw talaga na mag-call ng special session after the caucus, wala na po kayong magagawa out of your hands. Kasi aminado naman kami na yung special session dapat ginusto rin yun ng majority, ng quorum. Kasi kung kunyari, pinilit namin ni Senator Risa Ontiveros na mag-special session kaming dalawa, aminado din naman kami, walang bisa. Wala kaming quorum .
Yung pakikipag-usap kay SP, kailan nyo po plano? And ano po yung nakikita nyong timeline for the caucus? And ano yung timeline ninyo for impeachment trial dapat? I'll try to talk to him ASAP. Kung andyan siya ngayon, kausapin ko siya. Pero yung subsequent, ano yung mga dates, mga kontrolado na niya yun na SP. But as far as you are concerned, sir, kailan dapat mag-start yung impeachment trial? Sana March. March na. Kasi medyo prepared naman si SP na. Pina-review na niya ang rules. So madali naman yung pagka the court is now in session, mag-oath kami, we approve we reaffirm the existing rules para lang wala ng issue na kung valid siya o hindi. Kung may proposed amendments, kilusan na namin. And then padala na ng i-authorize na namin ng Senate President to send summons to the impeached official para umandar na yung 10 days. Sayang din yun. So kaya po siya sa March, you think? Kasi when I use the word trial lang, medyo generic yung paggamit ko ng trial. Ibig sabihin the entire process. Hindi pa siguro mauupo yung witness sa witness stand. Basta nag-umpisa na yung trial. In the sense na pasagutin mo na si impeached official, pasagutin mo tapos ipa-respond mo si prosecutors. Pero nag-convene na po yung impeachment court by March. Yun po yung timeline niyo. Kasi para walang question na dun sa subsequent steps, dapat convene na kami as a court. Yung request nyo na magkaroon ng caucus yung mga senadora, susulatan nyo po ba si SP Chis at ano yung subject ng second letter nyo sa kanya? Kung pwede kong ma-personal makausap si Chis, sasabihin ko na. Pero yung sasabihin ko sa kanya, i-reduce ko pa rin in writing. Okay? So mag-request ako ng caucus para ma-explain niya yung position niya sa mga senators, pagbigyan niya rin ako ng time, i-explain ko yung position ko. So ano yung position ko? Yung laman ng first letter ko at itong lalamanin ng aking second letter, which is, papakita namin yung constitutional provisions plus yung rules of impeachment at ang aming conclusion ang conclusion namin, hindi kailangan in session ng Senado as a legislative body para makakilos. That's it. And then, i-quote namin itong mga kinote ko. So yun po yung laman ng aking second letter. Okay, no more? On that note, marami pong salamat, Senate Minority Leader Coco Pimentel.